Patututukan daw ngayon ng isang sikat na coffee chain sa Canada ang pagtanggap sa mga lokal na manggagawa sa halip na temporary foreign workers. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa sitwasyon ng immigration sa bansa ngayon? Ang detalye sa ulat ni Paula Saraza. Sa isang ulat Lunes, nangako ang isang sikat na Canadian coffee chain na tatanggap ng 10,000 local workers at babawasan ang pag-hire sa temporary foreign workers. Ang dahilan, ang lumulobo raw na youth unemployment sa Canada. Nakita natin na napakahirap na mag-apply ng LMIA para sa mga employers. So, idadagdag natin dyan yung pangalawang factor na mas madami nga talagang negative press na natatanggap ang immigration sa ngayon. Kumbaga, sumasabay lang sa kanta ang Tim Hortons, shall we say, na ito nga ay practical for them to do. 400 Tim Hortons stores na sasailalim sa renovation at 80 bagong mga tindahan ang kasado ng itatayo pa sa Canada. Dito gagamitin ang nasa 400 milyong investment ng Canadian restaurant owners at ng Tim Hortons Corporate. Bahagi ng anunsyo sa isang release ng Tim Hortons ang local hiring campaign kung saan prioridad ang mga Canadian. It's basically like achieving the government policy objective of getting the Canadian businesses to hire locally first before turning to the foreign market. Ayon kay immigration lawyer Lou Jansen Dangzalan, naging patok na employer ang nasabing coffee chain noon para sa mga temporary foreign worker dahil sa ilang partikular na streams sa permanent residency. They are limited in terms of options to what's available to them, usually through hospitality streams. Alberta, for example, has one of them, given that they have a chronic shortage of food counter attendants, especially in the rural areas. So, all in all, these workers, they have very limited options for permanent residence to begin with. Pero hindi raw maikakaila ang malaki ng pagbabago sa sitwasyon ng immigration sa bansa at ang nagbabagong labor needs. Usually yung mga nag-a-apply bilang assistant manager or shift supervisor, nagsisimula sila as food counter attendant, which is lower in skill level. At kapag nakakuha sila ng skilled position, again, as assistant manager or as shift supervisor, nagkakaroon sila ng opportunity to qualify to enter the pool for express entry under Canadian Experience Class. Pero yun nga, ngayon, napaka-tight ng competition sa express entry. So ang nangyayari, yung mga ganitong kalakaran pagdating sa pag-secure ng permanent residence ay hindi na sufficient. Sa Ottawa, idiniin naman ni Alberta Conservative MP Michelle Remper-Garner na naniniwala pa rin ang partido na hindi na kinakailangan ang TFW program sa Canada. First of all, we know that there's a youth jobs crisis. We know that there's a lot of Canadians who are out of work. What we've been pushing the government for is better labor mobility strategies, skills training to match and make it easy to facilitate Canadians to move to where the jobs are, right? So we need that type of work, number one. And number two, that's why we're calling for the abolition of the temporary foreign worker program and replace it with a standalone program for seasonal agricultural labor that's legitimately hard to fill. Sinubukan ng Omni News kunan ng pahayag ang Tim Hortons at ang parent company nitong Restaurant Brands International, pero wala itong tugon bago ang broadcast deadline. Yung takeaway na pwedeng makuha ng ating mga manonood ngayon ay yung mga nagpaplano na pumunta ng Canada using this particular route. Tapos may mga nakukuha pa rin kayong mga recruitment drives. Mag-isip, mag-double check, i-verify. Paula Saraza, Omni News, Toronto.